Sa nakaraan, si Yuya ay hinahamak ng lahat ng tao sa buhay dahil sa kanyang hitsura, maging ang sarili niyang pamilya ay tinatanggihan siya. Gayunpaman, patuloy siyang inaalagaan ng kanyang lolo na nagbibigay sa kanya ng payo sa buhay na laging tumulong sa mga tao. Isang araw, nailigtas niya si Kaori mula sa ilang mga bastos na nanliligalig sa kanya sa pamamagitan ng pagtanggap ng pambubugbog. Kalaunan ay napag-alaman na ang kanyang lolo ay pumanaw at iniwan ang kanyang ari-arian kay Yuya, na humantong sa pagtanggi sa kanya ng kanyang mga magulang dahil sa hindi nila ma-access ang mana. Iniwan siyang mag-isa, hindi minamahal, at binubuli, nadidismaya siya at sinuntok ang dingding ng kanyang banyo na patungo sa nakatagong antik na silid ng kanyang lolo. Nakahanap siya ng pinto na patungo sa isa pang mundo ng pantasya na may mahika at sistema. Nag-level up siya doon, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang mga istatistika ay dinadala sa totoong mundo, na naging sanhi ng kanyang katawan na mag-transform sa isang matipuno. Pagbalik niya sa paaralan, lahat ay nagulat, at ang kanyang mga kapatid ay maalat na makita ang pagbabago. Nagpapatuloy ang mga bagay kay Yuya na nagpasya na tuklasin muli ang kabilang mundo. Gayunpaman, naalala niya ang mga salita ni Owen na ang kagubatan na tinitirhan niya ay ang pinakadelikado, at ang halimaw na madali lang niyang tinatalo ay maaaring talagang sirain ang malalaking bayan kapag nagsama-sama. Nagtataka tuloy siya, anong klaseng tao ang sage na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Sa kagubatan, nalaman ni Yuya na hindi ganoon kahirap talunin ang mga halimaw tulad ng babala ni Owen. Nagpasya siyang umuwi, ngunit bigla siyang nakarinig ng sigaw ng isang hayop. Hindi gaanong malayo sa kanya ay may isang tuta, na binubugbog ng isang malaking halimaw. Habang papalapit ang orc, naglabas ng dark light ang tuta na agad ding nawala. Habang siya ay nagtatago, nalaman ni Yuya ang mga mapanganib na istatistika na taglay ng King Orc. Sa tingin niya ay wala siyang laban sa kanya, kaya nagpasya si Yuya na huwag tumulong. Patuloy na binubugbog ng King Orc ang tuta. Napahinto si Yuya habang iniisip niya kung ano ang gagawin ng kanyang lolo sa ganitong kaganapan, at pinipilit siya ng kanyang konsensya na gawin ang isang bagay. Sa sumunod na sandali ay inilabas niya ang kanyang spear, at planong ilihis ang atensyon ng King Orc. Inihagis niya ito, at walang ingat na sumusugod, ganap na handa na tanggapin ang pag-atake nito. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang King Orc ay napatay niya na. Hindi makapaniwala si Yuya sa kanyang nagawa, at medyo nahihiya siya dahil dito. Bigla niyang naalala ang Red Ogre na natalo niya, at nagtaka kung bakit nagawa niya yon sa mababang stats niya sa oras na yon. Naalala niya ang tuta, kaya kumuha siya ng gamot para sa kanya, ngunit bigla itong nawala ng malay. Si Yuya ang naglagay mismo ng potion, matagumpay na nagamot ang mga sugat nito. Nakipagkaibigan sa kanya ang tuta. Naisip ni Yuya na nalulungkot siya, at nalaman niyang wala nang makakasama ang tuta. Naging masaya ang tuta nang yayain siya ni Yuya sa kanyang bahay. Biglang ipinakita ng menu function kay Yuya ang skill na paamuin ang mga halimaw. Natuklasan niya na isa pala siyang level 500 Black Fenrir. Iniisip niya ang pangalan para sa Fenrir, at naisip niya dahil sa kulay nito, pinangalanan niya itong Knight. Nagustuhan ito ni Knight, at nang makauwi na sila, tiningnan ni Yuya ang nakuha niyang loot mula sa King Orc. Nakapagtataka, nakuha niya rito ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Kinuha niya ang suklay, at tinawag si Knight upang suklayan ang balahibo nito. Napatingin si Yuya sa level niya, pero hindi pa rin ito tumataas. Nagpasya siyang huwag mag-alala tungkol dito. Bumalik sa normal na mundo, iniwan niya si Knight upang bantayan ang kanyang bahay habang siya ay papunta sa akademya. Biglang nagulat si Rio na nagtanong si Yuya ng pet shop malapit sa kanila. Na-curious si Kaide sa bago niyang aso, kaya nagtanong siya ng larawan, ngunit nahiya si Yuya sa pagiging malapit niya. Nataranta, umatras si Kaide at humingi ng tawad. Humihingi din ng paumanhin si Yuya dahil wala siyang picture, dahil sa kakulangan niya ng smartphone. Nagulat si Rio at Shingo, ngunit habang inirerekomenda nila si Yuya na magkaroon ng isa, si Kaide ay nakatitig lang sa kanya. Pagkatapos, nagrekomenda si Rio ng pet shop malapit sa kanilang paaralan. Dagdag pa ni Shingo, mayroon din silang animal hospital. Nanunood si Kaide habang humihingi sila ng paumanhin dahil hindi nila siya masasamahan doon. Pagkatapos, siya ay nagboluntaryo sa sarili. Tinanong ni Yuya kung sigurado ba siya, at siya nga, dahil sa tingin niya ay date ito. Narinig ito ni Yuya, ngunit nahiyang sinabi niyang wala lang ito. After school, umuwi si Yuya para makita si Knight. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang mga pinamili niya, habang sinasabi kay Knight na tinulungan siya ni Kaide sa pagpili ng mga iyon. Ipinakita niya ang collar habang pinapaalalahanan si Knight na kailangan ito kapag naglalakad sila sa labas. Inilagay niya ito sa leeg ni Knight, at agad niya itong nagustuhan. Pagkatapos noon, nagpasya silang mamasyal. Napansin ng mga babae sa lugar si Yuya habang natulala sa kanya. Habang naglalakad siya kasama si Knight, biglang bumati sa kanya ng magandang gabi ang isang lalaki. Nagulat si Yuya pero nagawa niyang batiin siya pabalik. Namangha siya na may bumabati sa kanya habang kasama niya si Knight. Biglang may pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan niya.
Nagulat si Yuya nang makita niya si Kaori. Napansin niya ang aso ni Yuya, kaya pinakilala siya ni Yuya kay Knight. Humingi siya ng pahintulot na hawakan siya, at kusang loob na pumayag si Knight na lumapit kay Kaori na gawin ito. Habang hinahaplos niya si Knight, pinagmamasdan ng mga tao ang tatlo at inisip na sobrang nakakahanga sila sa kanilang paningin. Naisip ni Kaori na si Knight ay kaibig-ibig, kaya tinanong niya si Yuya ang kanyang lahi. Gayunpaman, sinabi ni Yuya na kinuha niya lang siya ng random, dahil hindi niya maibubunyag ang tunay na lahi ni Knight. Sa paghawak kay Knight, komento ni Kaori na ramdam niya na masaya siya sa pagkuha ni Yuya. Habang nag-uusap sila, may pamilyar na boses na tumawag kay Yuya. Pagtingin niya, bigla niyang nakita si Mew. Pagkatapos ay nalaman niya mula sa kanya na nakatira siya sa lugar na yon. Tinanong ni Kaori si Yuya kung siya ba ang inaakala niyang model kaya pinakilala ni Yuya si Mew. Pagkatapos, pinakilala rin niya si Knight kay Mew. Masaya ang pakiramdam ni Mew na makilala sila, ngunit napansin ng mga tao sa paligid ang presensya niya at tinitigan sila. Tinanong ni Mew si Yuya kung itutuloy niya ang paglalakad doon sa susunod, at buti na lang, balak ni Yuya. Masaya si Mew na muli niya itong makikita. Habang pinapanood sila, tahimik lang si Kaori. Umalis si Mew. Biglang nakuha ni Kaori ang atensyon ni Yuya, at habang kinakabahan ay tinanong niya kung nililigawan niya si Mew. Nagpanik si Yuya at itinanggi ito. Ipinahayag ni Yuya na hindi siya sapat para sa kanya, pero sumisigaw si Kaori na hindi ito totoo. Na-realize niya na kakaiba ang sinabi niya, pero biglang may narinig silang humihingi ng tulong. Tumakas ang isang snatcher kaya inutusan ni Yuya si Knight na habulin siya. Tumakbo si Knight patungo sa lalaki. Nag-aalala si Kaori, ngunit hinawakan ni Yuya ang kanyang kamay at kinaladkad siya kung saan. Pinuntahan nila ang biktima na nag-aalala sa kanyang bag. Tiniyak sa kanya ni Yuya na okay lang, habang nakatingin siya kay Knight, na kinagat ang damit ng snatcher at kinaladkad siya patungo sa kanila. Hiniling ni Yuya kay Kaori na tumawag ng pulis, ngunit nang marinig ito ng snatcher, kinuha niya ang kanyang kutsilyo para saksakin si Kaori. Sa sobrang takot ay napapikit si Kaori, ngunit nakita niyang pinigilan siya ni Yuya. Agad na pinatumba ni Yuya ang snatcher. Namangha ang mga tao sa paligid habang pinupuri siya. Nag-aalala si Kaori kay Yuya, kaya sinigurado niyang okay lang siya. Nagpalakpakan ang mga tao, at nagpasalamat si Kaori sa muling pagligtas sa kanya. Pagkatapos noon, dumating ang mga pulis. Bumalik sa kabilang mundo, naglakas loob si Yuya para sakupin ang malaking teritoryo ng demonyo. Hinimok niya si Knight na sumama, habang umaakyat sila patungo sa bangin, at agad na inaatake ang halimaw na kanilang nakita. Matapos itong alisin, sumugod sila patungo sa isa pang halimaw at tinalo ito. Napansin ni Yuya na may nakaabang. Tumakbo si Knight patungo dito habang umiiwas sa mga atake nito, at sa huli ay kinagat siya. Patuloy niyang kinakagat ang laman nito, at inaatake siya ng kanyang paa. Matapos talunin ang halimaw, umalangaw-ngaw ang alulong ni Knight. Habang nag-e-explore sila, biglang huminto si Yuya, at nag-cast ng invisibility. Nakita niya ang isang crystal deer, at sa pagtingin sa mga istatistika nito, natuklasan niya na ito ay mas malakas kaysa sa King Orc, at maaari pa itong gumamit ng mahika. Habang nag-iisip si Yuya kung makikipaglaban sila, napansin niyang nakatingin sa kanya ang crystal deer. Naguguluhan siya dahil ginagamit niya ang kanyang invisibility, ngunit dahan-daang lumalapit ang halimaw. Sa oras na iyon, imposible ang mga sorpresang pag-atake, ngunit nagpa siya si Yuya na labanan ng direkta. Ang crystal deer ay umuungol sa kanila. Matapos iwasan ang pag-atake, inutusan ni Yuya si Knight na salakayin ang crystal deer. Tinamaan ni Knight ang isang sungay nito, at inihanda ni Yuya ang sarili para umatake, ngunit mahiwaga, biglang nagliwanag ang sungay nito. Pagkatapos nito, inilabas ang flame magic patungo kay Yuya at Knight. Sa susunod na sandali, ang isa pang sungay nito ay bumubuo ng bola ng mahika, at isang malakas na combination magic ang bumaril patungo kay Yuya. Nakaligtas ang dalawa, ngunit hindi sila pinabayaan ng crystal deer na makatakas. Pagkatapos, hiniling ni Yuya kay Knight na gumawa ng pagkakataon sa pag-atake para sa kanya. Tuloy-tuloy na tumalon si Knight sa mabilis na paggalaw. Ang crystal deer ay bumubuo ng dalawang uri ng mahika gamit ang mga sungay nito, at umaatake sa lugar. Naganap ang tuloy-tuloy na pagsabog ng mahika. Gayunpaman, si Knight ay sumalisi ng isang atake, at sa naibigay niyang sugat, sinundan ito ni Yuya at tinapos. Agad niyang tiningnan ang mga nahuhulog na item nang bigla siyang nakakita ng isang cube, at natuklasan na ito ay isang open-air bath set. Sa pagkamangha, binuksan ito ni Yuya, at ini-activate ang Cypress Bath function. Mula sa kung saan, may lumabas na paliguan. Pinigilan ni Yuya ang pagnanasang dumiretso, at inalis niya ang paliguan para umuwi. Pag-uwi niya, nag-enjoy silang maligo sa harap ng bahay. Kaagad pagkatapos, hinabol ng dalawa ang isang halimaw. Ibinato ni Yuya ang kanyang sandata dito, ngunit hindi ito nagtagumpay. Kaagad, nakuha niya ang kanyang espada upang magtanggol sa pag-atake ng halimaw. Nagdulot ng sugat ang halimaw, kaya siniguro ni Yuya kay Knight na ayos lang siya.
Habang tinitingnan niya ang mga estatistika ng high-level na halimaw, naniniwala siyang mababawasan ang bilis nito, kaya naghanda sila para tapusin ito. Ang halimaw ay gumulong patungo sa kanila, ngunit sa kabutihang palad, naiwasan nila ito. Na-stuck ito sa pagtama nito sa bato, kaya hindi na sinayang ni Yuya ang pagkakataong ibigay ang pangwakas na atake. Napaluhod siya matapos itong talunin. Nang tingnan niya ang kanyang mga estatistika, nalaman niyang nag-level up siya at nakakuha ng mga bagong kasanayan. Pagkatapos ay nag-check siya ng stats ni Knight, at nalaman niyang nag-level up din siya. Biglang nawasak ang pader sa tabi nila, tumambad ang isang kuweba, na pumasok sina Yuya at Knight. Kakaibang walang halimaw, at misteryosong lumilitaw ang mga ilaw. Dumating sila sa isang open space, at sa paggalugad, natuklasan nila ang isang bangkay. Biglang may nakitang libro si Knight. Nakuha ito ni Yuya, at binasa ang pamagat, The Book of Sages. Binuksan ito ni Yuya, at laking gulat niya sa laman. Sa gabi sa loob ng isang kain na hinalang silid, isang lalaki ang kumukuha ng isang tao upang pumatay sa kanyang target. Binuksan ng assassin ang kanyang mga mata, at ipinaalala sa kanya ang kinakailangan na pera para i-hire siya. Dinadala nito ang pagtatapos ng episode.